ngayon, i-share ko sa inyo ang bagong update ni SSS kung paano ninyo ma-check yung inyong SSS loans at yung paano mag-generate ng inyong PRN at saan makikita ang inyong mga nabayarang mga loan. So, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon, nakapag-login na tayo dito sa ating SSS account. Dito, makita lang natin agad yung ganito. Kaya, click nyo lang dito yung I agree. Ayan. So, dito, pagka-login ninyo, makikita nyo na agad dito yung inyong pay loans. Dito, generating a PRN. Click natin yan. Generating a PRN. So, ito muna yung unahin kung paano nyo ma-check online yung mga loans niyo. So, dito, pag nakapagbayad na kayo sa inyong loans, makikita nyo dito sa baba, sa paid PRN. Yan, so, kailangan nyo yan i-scroll pababa, guys, dahil hindi nyo makikita yan pag hindi nyo i-scroll. Ayan. Makikita nyo na dito yung mga binayaran ninyo na mga loans ninyo. So, yan din, scroll nyo din yan pataas pababa, dahil hindi nyo din makikita yung mga data dyan kung hindi nyo yan i-scroll pababa at pataas. Ayan. Ayan, as you can see, sobrang daming mga payment reference number dyan. Kailangan nyo lang din i-scroll pataas at pababa para makikita nyo yung mga information dyan. Ayan. Ayan, so dyan nyo makikita kung masok na yung binayaran nyo sa inyong SSS loan. Dito naman, dito mapunta yung mga loans ninyo pag wala pa itong PRN. Pag may PRN naman, mapupunta siya dito sa active loans with PRN. So, pwede nyo itong i-click itong generate PRN. So, kayo mismo ang gagawa ng payment reference number. Click natin yan. Ayan, then makikita nyo dito lahat ng mga information na gusto nyong malaman sa inyong active loans. Ayan. Ito yung statement of account ninyo as of November. So, dito, makikita nyo yung mga past due ninyo, principal at saka interest. Then, kung may penalty, makikita nyo din dito. Ayan. Then, the current due, ayan, principal, interest, penalty. Ayan. Ngayon, pag halimbawa gusto nyong gumawa ng payment reference number, dito sa enter total amount to pay, lagay nyo dito yung amount na gusto ninyong bayaran. So, take note dito, pwede namang makapagbayad kayo ng mas mataas sa inyong monthly due. So, dito baguhin natin yung amount na nakalagay. Halimbawa, gusto natin magbayad ng 1,500 pesos. Click natin yan. So, pwede tayong makapagbayad, guys, ng mas mataas. Depende sa inyo kung magkano yung gusto nyong bayaran. Ayan, na-edit na natin yung amount. Ngayon, click lang natin itong submit request. Then, pag ganyan lumabas, guys, billing generation in progress, please check back again later. Ayan, so maraming nagtatanong about dito sa billing generation in progress. So, pag ganito yung lumabas, so ngayon is November 5. So, maghintay kayo ngayong 7. So, may papakita lang ako sa inyo na announcement ni SSS. Kaya ganun ang lumalabas dahil may rules and policies si SSS dito sa pag-generate ng inyong payment reference number. So, hindi kayo basta-basta makapag-generate ng PRN. So, nakadepende din sa inyong SSS account. So, ito yung announcement ni SSS na nilabas. Attention to all employers and members with short-term member loans. So, pwede lamang kayong makapag-generate or available ang inyong PRN every 7th day of the month. Ayan. So, billing generation in progress dahil dito sa policy ni SSS na every 7th day of the month kayo magkaroon ng inyong PRN. So, may schedule sila, guys, sa paggawa ng payment reference number. So, ngayon is November 5. So,
on November 7, magkaroon na kayo automatic dyan ng inyong PRN. Then, in the following day, pwede na kayo makapag-generate ng inyong payment reference number. Ngayon, back tayo. Then, dito, click lang natin ito. Click natin yan. Then, click lang natin dito yung loans. Then, kung halimbawa yung loan ninyo is salary loan, click nyo lang yung salary loan. Ayan. So, dito guys, sa under ng salary loan, dito nyo makikita yung application ninyo at saka inquiry. Ayan. So, pinag-iisa na ni SSS. Tsaka, nakakalito din dito sa bagong system ni SSS is hindi natin akalain na pwede pala natin yan i-click yung active at saka yung mga fully paid. Applicable pala yung active at saka yung fully paid. So, dito, pinag-iisa na ni SSS yung application at inquiry. So, sa dating lumang system ni SSS, magkahiwalay yung pag-inquire ng loan at saka yung pag-apply ng salary loan. Dito kayo makapag-apply ng inyong SSS salary loan. Dito naman tayo makapag-inquire. So, dito, halimbawa gusto nyong i-check ang inyong kasalukuyang loan. So, click lang natin itong active. Ayan, may error guys. Pag ganyan, nagkaroon ng error, ulitin lang natin yan. Ayan, error ulit. So, ang gagawin natin pag error ulit, click lang natin ulit itong ayan, andito na tayo ulit sa inquiry. So, dito, click lang natin itong active. Ayan. So, dito sa active guys, makikita nyo na agad dito yung past due, current due, total amount due. So, click lang natin tong mga to. Ayan, click lang nyo yan para makita nyo yung mga information na nandyan. Ayan, the principal, interest, penalty, current due, ayan. At saka amount not yet due. Ayan. Ayan, so andito lahat ng mga information. Then, ito din yung salary loan account number ninyo. So, dito sa bagong update guys, hindi siya ganun ka user friendly. So, medyo mahirap siya lalo na sa mga hindi naman maano sa technology ngayon. So, lalo na sa mga matanda. So, medyo may kahirapan itong bagong SSS account nila. So, dito sa loan information, ganito na yung lumalabas. So, hindi na katulad sa dati na mas mabilis maintindihan at mas mabilis mahanap yung loan information. Pero still updating pa din naman si SSS sa ngayon sa kanilang system. So, hindi pa sila tapos guys sa pag-update. So, under maintenance pa rin yung kanilang SSS website. So, still inaayos pa din nila ito. Still pinapaganda pa rin nila itong ating SSS website. So, madami nagtatanong dyan, yung SSS account nila is hindi makalagin or kaya walang mga loan information. So, pag ganun yung lumalabas sa account niyo, so, isa kayo sa mga naka-under maintenance na mga SSS account. Kung kaya hintayin lang natin na matapos si SSS sa pag-update ng kanilang SSS website. So, sa loan inquiry guys, ito na yung bagong makikita ninyo. So, ibang-iba na siya tulad sa dati. So, ganito na yung bagong update nila. So, ngayon, click natin yung close. Ayan, close. Then, click naman natin ulit dito. Ayan. Then, check naman natin yung ating calamity loan. Ayan. So, dito naman sa calamity loan guys, ganun din ang makikita nyo dito. Dito din yung application at inquiry. At ganun din dito sa may pension loan.
Ganon din dito, kung halimbawa mag-apply kayo ng pension loan, dito nyo din makita yung inquiry ng inyong pension loan. Then next is the loan penalty condonation. Click naman natin yan. Dito sa loan penalty condonation, kung halimbawa qualified kayo, dito nyo din ma-check yung application ninyo. Ayan. So, ganun lang guys kung paano niyo ma-check online yung inyong SSS loan. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!